ating pong spirito, yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Alam ko, hindi lang ako, marami sa atin, sa mga nakaraang araw, buwan o linggo, meron tayong mga pinagdadaanan. Gusto ko lamang pong i-share sa inyo how great our God sa buhay natin, sa buhay ko at sa buhay ng tatay ko. Alam niyo po, siya po ay diabetic, may sakit siya, at hindi ko maintindihan. Sabi nga, yung imposible, napaka-imposible, pero sa ating Diyos, napaka-posible pala talaga. At walang imposible sa ating Diyos. Alam niyo po, naitakbo namin ang tatay ko noong Sabado sa Inares. Umuwi kami ng madaling araw ng linggo. And then Tuesday, ganun ulit. Pumunta kami ng doktor ulit, hospital. Mababa yung kanyang tibok ng puso. Tapos sobrang mataas yung potassium niya. Tapos imposible na tanggapin kami sa isang ospital, lalo na government hospital, lalo na sa panahon ito dahil sa pandemya, dahil sa COVID-19. Pero dahil sa imposible yon sa tao, posible sa Diyos. Alam mo mga kapatid, kapag ikaw nagtitiwala ka sa Diyos, lahat ng imposible na iisip mo, posible sa ating Panginoon Jesus. Tinanggap kami doon sa loob ng PGH na pagkatapos i-admit ng tatay ko, sinabi sa akin ng DOH, napaka-imposible dahil tinatanggal ng mga pasyente doon, lahat ng tinatanggap, critical ng COVID, pero walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Kaya po, sa lahat ng mga nakakarinig ng testimonya na ito, alam niyo po yung tatay ko, dinala namin ko, mabagal yung heartbeat, mataas yung potassium, sabi ng physician, delikado yan, nakamamatay. Pero ang buhay ng ating Diyos, yung kamay niya ang humawak sa buhay ng ama namin. Kaya po nakauwi kami kahapon, sinabihan kami sa PGH after 2 days niya magstay doon. Bukas po, itadialysis ka. Pero napaka-posible sa Lord na maiba ang inisip ng doktor. Of course, sabihin natin yung kalooban ng Panginoon. Ibibigay natin yung tiwala natin sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, umuwi kami dun sa araw na sinabi ng doktor na magdadialysis siya. Umuwi kami. At ngayong araw na ito, kami po ay nagsiselebrate ng birthday ng tatay namin. Hindi lamang siya gumaling, hindi lamang siya pinagaling ng ating Panginoon. Binigyan siya ng buhay na walang hanggan. Dahil nung araw na yun, sinuko niya ang buhay niya sa ating Panginoon Jesus. Ang tatay ko po ay 63 years old. At wala pong imposible sa Panginoon kahit anong edad mo pa. Kahit bata ka, matanda ka, pag tinanggap mo ang ating Panginoon Jesus, walang imposible na hindi ka niya abutin. Akala mo imposible na ganito na yan, hopeless na, imposible na gumaling ka, imposible maligtas ka. Kapatid, posible lahat sa Panginoon. All things are possible sa ating Diyos na buhay. Kaya nga po, sabi niya sa John 3:16, lagi natin itong kino-quote. Pero ngayon po, gusto kong ipaintindi sa ating lahat how wonderful this message sa ating pong bawat isa. Sabi po dito, God loved the people of this world so much that He gave His only Son, so that everyone who has faith in Him will have eternal life and never really die. Alam niyo mga kapatid, tunay ang salita ng Diyos kapag pinanghawakan mo, meron kang faith, if you believe in the name of Jesus, if you believe na you are a sinner, you are wala kang kakayanan iligtas ang sarili mo.
Isang mapagpalang umaga po sa kanilang lahat at narito naman po tayo para mag-meet para sa kaharian ng Panginoon, mag-aral ng salita ng Panginoon. At higit sa lahat ay matuto tayo sa kanyang aral at mabago ang mga buhay natin. At nakaraang Sunday po ay hindi po tayo nakapag-communion, pero ngayon po i-remind ko po sa inyo na pwede po tayo mag-communion matapos ang preaching na ito. Tayo po magsalo-salong pamilya. At very po itong ating pag-aaral. Eksakto po siya sa communion. At nawa tayong lahat ay mapabuti, mapaayos, at magbigay kaluguran sa ating Diyos na pinaglilingkuran, sa ating Ama at sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagligtas po sa atin. Okay, hindi na po ako magpapakatagal at kayo po ay nariyan na muli na nakikinig, mga kapatiran, mga nasa ibang bansa, at na-share nyo po ito. Salamat po sa inyo. At tayo po mayroong topic. Ang topic po natin ay ang imposible ay magiging posible. So parang sasabihin natin may salita kasing mahirap na pwedeng maging posible. Medyo may possible po yun na mangyari. Pero itong imposible ay, pag sinabi imposible, wala na talaga. Hindi mo na talaga kayang gawa ng paraan. Pero po pwede ito maging posible. So maaring may tanong tayo sa pagkakataong ito. Meron tayong mga pumapasok sa isip natin. Ano kaya itong sinasabi ni Pastor Andrew na imposible, na magiging posible? So gusto ko muna na may subtopic natin ngayon sa pagkakataong ito, yung salita na magpatawad ng lubos. Ito po yung subtopic natin. Sapagkat napaka-imposibleng magpatawad ng lubos. Ano yung sinasabing magpatawad ng lubos? Ito yung pagpapatawad na walang hanggan. Ito yung pagpapatawad na walang katapusan. So napaka-imposible nito para sa tao. Pero ito'y posibleng mangyari sa buhay ng tao. May tatlo tayong pag-aaral sa ngayon. May tatlong points tayo na napakahalaga na paano na tayo magiging posible na magpatawad ng walang katapusan o walang hanggan. Na ito'y tinutukoy ko na lubos. Kaya yung subtopic natin ay magpatawad ng lubos o walang katapusan. So, may naiisip na kayo siguro, maaring may nakakaranas ng ganito o maaring daranas pa lang ang tao na ito'y mapapakinabangan natin sa aral na ito. At sa pagkakataong ito, naway dalangin ko sa inyo, dalangin ko sa ating lahat, mabuksan ng ating mga kaisipan, mabuksan ng ating puso, mabuksan ng spiritual eyes natin at ear natin, ating pandinig, para ang salita ng Panginoon ay maghari sa ating mga buhay at maisakatuparan niya ang layunin niya sa buhay natin. So, hindi na po ako magpapakatagal. Ang ating teksto ay makukuha natin sa Matthew chapter 18, verse 21 to 35. So, hindi ko po babasahin lahat, pero dadaanan natin ito paunti-unti. Una, posible na ang magpatawad ng lubos o walang katapusan. Posible na mangyari ito. Bakit kaya? Ano ang una natin po pwedeng ipuntos? O ano yung pinakamahalagang puntos na tatlo ito? Unahin natin ang isa. Dahil, ano ito? Tayo ay totoong may relasyon sa Panginoong Jesus. Imposible sa tao ang magpatawad ng walang hanggan kung hindi niya naranasan ang pagpapatawad ng Diyos sa kanyang buhay. Sapagkat alam natin, buhat pa pagkasilang natin o nasa napupunan pa lang tayo, makasalanan tayo sa harapan ng Panginoon. Pero nung nagkaisip tayo, naagawa tayo ng pagkakamali, hindi pa tayo, makasalanan pa lang tayo kinahabagan niya na, tayo minahal niya na. Bakit? May relasyon kasi tayo sa Kanya, buhat pa man nung una. Na ang ating doktrina ay ang ating relasyon sa Kanya ay hindi pa tayo sinisilang. Alam natin ang doktrina na ating tinatayuan ng Montalban Community Church of Jesus Christ. Yung mga nakalista sa aklat ng buhay, yun yung tinubos ng Panginoon. Pero nung sila isinilang, mapalpak naman ang buhay.
makasalanan naman. 'Di ba? Sila na may nagpapatuloy sa pagkakasala hanggang sa matagpuan nila ang Panginoon. 'Di ba? Tingnan natin ang buhay ni Pedro. In verse 21, ito po siya. Ang Matthew chapter 18, 21 to 35, matutunghayan natin. Pero sa verse 21 po muna tayo. Nang magkagayoy, lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin hanggang sa makapito? Wow, ang ganda ng dating ni Pedro. Pero gusto ko muna tingnan natin na si Pedro ay may relasyon sa Panginoon. Kasi mahalaga na ang buhay natin, ang buhay ng tao ay may ugnayan sa totoong may buhay. Ng totoong nagpapatawad. Bakit? Ito yung buhay na dadaloy sa atin. Yung relasyon natin sa ating Panginoon. Gaya ni Pedro. Pero makikita natin dito kung gaano ang paglapit ni Pedro. Ito'y form ito ng panalangin. Ito'y hulma ng panalangin ang paglapit ni Pedro sa kanya. Hindi ba tayo mga Kristiyano nananalangin? Panginoon, nagkasala sa akin ng aking kapatid. Nagkasala sa akin si ganito. Diba? Pero dahil nga kung wala kang relasyon sa Panginoon, makikita mo, hindi mo kayang patawarin ng tao. Ang sasabihin nga ng tao ang batas nga ng tao sasabihin niya, one sin is enough. Pag inulit mo, yari ka na. Di ba? Parang yun ang mundo. O halimbawa, may mga tao, sige hanggang 3 beses papatawarin ka. Pero pang-4 ay wala na. Tigpas na, tapos na ang buhay mo. Pero si Pedro, makita mo kung gaano na yung pagtitiis niya, nakita na natin kung gaano yung haba. Maaring si Pedro ay nakararanas na sa kanyang mga kapatid o sa mga mananampalataya na kasakasama o sa mga alagad na kasakasama niya. Maaring nasasaktan ng kanyang kalooban, maaring siya ay nasasaktan ng lubos, ilang beses nang ginagawa sa kanya. Kung tutusin si Pedro ay mapusok si Pedro. Kung ating babalik tanawin yung kanyang ginawa doon sa ang Panginoon ay dinakip, hindi ba't yung tenga ni Malco tinaga niya? Diba? Ibig sabihin, ito po pwede itong, kaya nagtanong siya sa Panginoon po pwede itong tumaga Diba? Kaya siya nagtanong sa Panginoon, Panginoon, makapito po ba ang aking pagpapatawad? Siguro nakaka-4 na, nakaka-5 ng beses na ginagawa sa kanya, o maaring pang-6 na, kaya sabi niya siguro sa isip-isip niya, last chance na siguro to Panginoon, makapito po ba? Kasi pag sinabi ng Panginoon, sabi mo sa Panginoon, at pagkatapos ito, mahaba-haba na pasensya ko, tatagpasin ko na rin ito. So, anong pinapakita dito? Mahaba na ang pagpapasensya ni Pedro. Siya ay nananalangin, humihingi ng gabay, humihingi ng tulong sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Siya lang ang makapagtutuwid sa atin, siya lang ang makapagtuturo sa atin, ang Panginoon lang ang makakapaggabay sa atin, para tayo mamuhay na nagpapatawad. Pero kung tutusin, sa mga hindi Kristiyano, 1, 2 sapat na para tayo ay gantihan ng hindi maganda. Kaya nga sinasabi, sa Bible din ginagamit ang salita, ngipin sa ngipin, di ba? Ibig sabihin, kung ano ginawa mo, yun ang kapalit. Di ba? Parang ganon. Pero ang Panginoon, grabe ang ituturo sa atin ng Panginoon. Ito ang sabi ng salita ng Panginoon na ating text. Sabi niya rito, makailang magkasala sa akin ang kapatid laban sa akin at siya'y aking patatawarin hanggang makapito. So makita mo, dahil may relasyon siya sa Panginoon, humahaba yung pasensya na 7 beses na siya nagpatawad. Pero makinig kayo mabuti sapagkat ito ay mangyayari sa isang person lamang. Pwede magkasala sa iyo, halimbawa na sa kapitbahay. Halimbawa lang po ito gumawa siya ng ganong kasalanan at kinabukasan, napatawad mo siya pero kinabukasan, naulit niya yon. Diba? Hindi ba't yung parang yung yung isip mo, nananadya na yata ito Diba? Di pa, pagbibigyan mo pa ulit. Sa mga susunod na araw, wag niya na uulitin to. Pag inulit niya ito, nako, iba na mangyayari sa kanya. Diba? Parang ganon ang tao, di ba? Pero ipinapakita dito na sa isang person po pwedeng gumawa sa'yo ng maraming beses na pagkakamali. Maraming beses na pagkakasala. Kasi ang sinasabi niya rito, eto, makinig kayo mabuti sapagkat ito'y mahalaga,
Sabi niya, makailang magkasala ang aking kapatid laban sa akin. Hindi niya sinabi nitong mga kapatid. Po pwedeng ito, isang tao lang na ulit-ulitin niyang gawin ito sa iyo. Minsan, meron nagpapasakit na ulo sa atin, nagpapabigat sa ating buhay, di ba? Dahil itong taong ito, ito yung lagi niyang ginagawa, laging ginagawa, lalong paulit-ulit yung ginagawa. Ibig sabihin dito, po pwede ito mangyari, even sa mga Kristiyano sa ngayon. Kasi si Pedro, ito dinadanas niya. Ito yung maaring dinaranas niya doon sa kapatid na kanyang pinagkakasamaan ng loob. Diba? Kaya tingnan natin, unang puntos natin, tayo ay totoong may relasyon sa Panginoong Hesus. Ibig sabihin, you brought the matter to Christ. Bakit? May relasyon ka sa Panginoon, di ba? Ang matter mo sa buhay mo, isinasangguni mo sa Kanya. Di ba? Dahil may relasyon ka sa Kanya, kaya possible na ikaw ay magpatawad. Di ba? Bakit? Makikita mo yung karakter ng ating Panginoong Hesus. Nung ikaw ay makasalanan at paulit-ulit mong ginagawa rin sa Kanya, ang mga pagkakasala o pagkakamali. Di ba? Marami tayong favorite sin. Si Pastor Rene, sinasabi lagi yon. Di ba? Pero ang Panginoon, mapagpahinuhod. Matyaga ang Panginoon sa atin. Iniibig niya tayo ng lubos. Di ba? Kaya nga, pwede nating sabihin sa Panginoon ang ating mga nararamdaman. Di ba? Hindi ba't pag nasabi mo sa Panginoon, nare-release ka? Lumalakas kang muli? Handa mo na namang harapin yung kapatiran o yung kapatid o yung tao o yung kapwa na gumagawa sa iyo ng hindi maganda. Pero ang context nito ay tinutukoy sa magkakapatid, sa mga mananampalataya. Maaring hindi naman sinasadya, kalikasan niya na yon, pero paulit-ulit niya nagagawa, pero hindi niya intensyon, maaring ganon, hindi niya intensyon, pero laging merong sakit na ibinibigay sa akin, dinudulot sa atin. Pero dahil nga kapatid dito, ang context ito sa mga kapatid, o sa mga mananampalataya, o doon sa mga kaalagad ng Panginoon, maaring yun yung nangyayari kay Pedro. Pero ang ginawa ni Pedro, dahil may relasyon sa Panginoon, may totoong relasyon sa Panginoon. Sinasabi ko dito, yung totoong relasyon hindi peking relasyon. Kasi pag may peking relasyon, isa, dalawa, yari na, di ba? Magpapatawad sa mga una, pero susunod din na. Gaya ng aking sinabi kanina. Ano po ang turo ng Panginoon? Hindi ba alam ito ni Pedro doon sa Mount Tabor na tinuro ng ating Panginoon? Ano po ang sabi niya sa Matthew chapter 6 verse 12? Ang sabi niya, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. So ito yung prayer na tinuro ng ating Panginoon doon sa Mount Tabor. Ibig sabihin, bigay mo sa amin ang pagkain sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Verse 12, sabi niya, gaya ng papapatawad namin sa mga may utang sa amin o sa mga nagkakasala sa amin. Kasi pag humingi ka ng tawad sa Panginoon, kailangan nagre-release ka rin ng kapatawaran. So alam ito ni Pedro. Kaya patuloy siyang humihingi ng gabay sa Panginoon. Ang relationship niya sa Panginoon ay pinaiigting niya kasi parang hindi niya kayang kontrolin sa sarili niya. Ngayon, pag tayo sa buhay natin bilang isang tao, minsan hindi natin makontrol ang ating sarili dahil nasa anyong laman tayo. Nasasaktan tayo, may pride tayo. Parang niyuyurakan na yung ating pagkatao o yung ating pagkalalaki, ika nga, lalo na kung lalaki, para bagang nakakalalaki ka. Kung sa babae naman, nakakababae ka na. Parang mas matapang ka ata. Parang ganun, di ba? Pero alam niyo po ba, binibigyan tayo ng Panginoon para lalo tayo magpakumbaba at lumapit sa Panginoon. Tayo ay lumalapit para magbigyan tayo ng Panginoon ng tunay na kapayapaan, kagalakan, di ba? At kaginhawahan, di ba? Kasi nabibigatan tayo. Kaya nga ang tunay na may relasyon lamang sa Panginoon ang magiging posibleng makapagpatawad ng walang katapusan. Ito'y lubos. Yun sinasabi natin. So, yun po yun. Pangalawa, at tatlo lang po ito, pero may pang-apat na points po tayo na parang reflection po siya. Pero pangalawang points, ito yung tatlong points na napakahalaga, na napaka-yaman para tayo ay maging posibleng magpatawad na lubos o magpatawad ng walang katapusan. Pangalawa, posible na ang magpatawad ng lubos dahil sa dalisay na aral mula sa Panginoong Hesus. Pag sinabing dalisay na aral, hindi mo ito makikita ng batik
o hindi ito, ilatag mo man ito, ipakita mo man ito sa batas dito sa mundo, ito'y hindi kayang sagupain, hindi kayang wasakin, sapagkat napakaganda ng aral ng Panginoon, maraming aral ngayon, maraming mga katuruan ngayon, makikita natin sa mga Facebook, sa mga nakikita natin, napapanood natin, pero may kamalian minsan, kung mag-ano lang po kayo, kung magsisiyasat lang po kayo, ito yung tinuturo ng ating Panginoon na matuwid ang ating Panginoon sa Kristo. Bakit? Ito'y punong-puno ng kabanalan. Hindi ito punong-puno ng pwedeng magturo ang tao, makinig kayo mabuti, pwedeng ang turo ay nakamamatay. Pwedeng ang turo ay nakabubuhay. Pero ang turo ng Panginoon laging nakabubuhay. Diba? Hindi nakamamatay. May mga pananampalataya sa ngayon, pag kinalaban mo yung denominasyon, patay ka. Diba? O kaya magturo man sila na galing sa Biblia, ito'y nakamamatay. Bakit? Puro kautusan. Diba? O, tignan natin ngayon ang sinasabi ng pangalawang puntos. Posible na magpatawad ng walang katapusan o ito'y lubos dahil sa dalisay na aral mula sa Panginoong Jesus. In verse 22, ito ang sagot ng ating Panginoon. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito. Turo po ito, makinig po kayo mabuti, dalisay na turo po ito, kundi hanggang sa makapitumpung pito. Wow! Walang katapusan. Kung kukwentahin mo, hindi naman ito hindi naman ito sa kwentahan. Pero biruin mo sa isang taong na magkasala sa iyo, aabot ba ng 490? Kung kukumputin mo? Hindi naman siguro gagawa ng paulit-ulit na 490 yung taong nag-iisa na yon na magpapasakit sa iyo. Diba? Hindi naman siya magagawa ng gano'n. Siguro tayo ay nasa Panginoon na bago mangyari yung umabot na 490. Diba? Sa isang tao. Diba? Tayo pa naman, mga galang tao tayo, diba? Ibig sabihin, may nagkasala sa yung compound. Halimbawa lang, ikaw naman lagi sa trabaho o lagi ka naman nasa ibang lugar. Diba? Hindi na maulit-ulit yun. Maulit man yun, madalang. Diba? Pwede mangyari yun. So ano ibig sabihin dito? Ang gusto kong sabihin dito ay pagpapatawad ng walang hanggan. Posible na magpatawad na walang hanggan, ang ibig sabihin dito dahil meron kang dalisay na aral ng Panginoon. Ang sinasabi na ang minimin ng Panginoon dito, ang gusto niyang sabihin dito, ang gusto niyang iparating dito kay Pedro ay magpatawad ka ng walang hanggan. Ito yung tunay at dalisay na aral. Pero makikita nyo sa mga tao ngayon, makikita mo kahit mga Kristiyano na, makinig kayo mabuti, pag nagkasala ang kapatid, nagkasala yung mga kapatiran, parang hindi na matanggap. Kumbaga magkita man sila, para bagang may lamat na. Diba? Huwag naman mangyari pag sinasabing pagpapatawad ng lubos, makinig kayo mabuti, ito'y hindi na nag-aalala. Nakakalimutan niya na ang ginawang mali sa kanya. Kumbaga restore na ulit ang kanyang pagkakapatiran. Na ibalik mo na ang tunay na pagpapatawad. Yung pala ang tunay na pagpapatawad. Yung wala kang tinitira sa iyong sarili. Yung kinasanayan mo na magpatawad. Gaya ng kalikasan ng ating Panginoon. Kasi pagka ito'y na-recall mo ulit, nako, iba na ang dating. Ibig sabihin nun, hindi pa nagpatawad ng lubos. Kaya nga ang sinasabi ko sa pagkakataong ito, yung imposible ay maaring maging posible na magpatawad tayo ng walang katapusan. Bakit? Dahil ikaw ay mahasanay na. Biruin mo, nakadalawang daan ka na, halimbawa, na pagpapatawad sa isang tao ngayon, ibig sabihin, manhid ka na nun eh. Di ba? Ang Panginoon, sinabi niya, makapitumpung pito. Ibig sabihin, manhid ka na. Ibig sabihin, ano na sa iyo yun? Baliw, wala na sa iyo yun. Kahit ano pang gawin niya, hindi mo nalaalam ko na yan. Parang sinasabi, ay, ganun ulit yung gagawin yan. Parang possible na talaga yon na magpatawad ka. Kasi bakit? Dahil ang turo ng Panginoon ay dapat na maintindihan. Dahil may relasyon ka sa Panginoon. Pag may relasyon ka sa Panginoon, ito'y dumadaloy ang turo niyang dalisay sa iyo. Bakit? Gusto ng Panginoon maging dalisay ang buhay natin pare-pareho. Maging maayos tayo sa kanyang harapan. Tayo'y maging banal sa kanyang harapan. So, ganun po lamang yon. Ang sabi niya po dito, verse 22, uulitin ko po, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa inyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung pito. Diba? Makikita po natin dito yung ganda ng turo ng ating Panginoong Kristo. Okay.
Tingnan natin sa John chapter 8 verse 12. 11 po, sige, tuloy po natin sa 11. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin nahatol sa iyo. Humayo ka sa iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka na magkasala. Muli nga nagsalita sa kanila si Jesus at sinabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw sa kabuhayan. Pag sinabing kabuhayan, ito'y liwanag na sa kabuhayan na nagmumula. Pagka ikaw ay hindi humahatol, pag sinabi kasing paghatol, ito'y parusa. Ito'y pagbibigay ng hatol sa kapwa na dapat sa iyo ay ganito, dapat sa iyo ay mamatay. Minsan nga ito mangyayari sa mga tao, sa mga hindi Kristiyano. Pag nangagawa ng ganitong kasalanan napakaliit, ang ipapalit niya ay mas mabigat. O dili kaya pag ang kakang tao ay gumawa sa kanila ng masakit na salita, ang gagawin niya, mas maanghang pa ang kanyang salita. Lalagyan niya pa ng kung ano-anong koloretong maanghang na salita na hindi matatanggap ng kapwa. Ibig sabihin, gumawa sa iyo ng ganito, ang ipapalit ay hindi ka parehas, mas mabigat ang sinisingil. Minsan ganun ang tao, pero alam mo, ang Panginoon, nagturo siya, ang sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pero sa verse 11, hindi humahatol ang Panginoon. Diba? Ganun din naman tayo, hindi tayo humahatol dapat. At ang sabi niya rito, kung tayo daw ay sumusunod sa ating Panginoon, ay hindi daw tayo lalakad sa kadiliman sapagkat ang buhay ng Panginoon, yung relasyon natin sa Panginoon, ang siya nagbibigay, nagsusustain sa atin para mapagtagumpayan natin ang mga tuksong ito. Alam niyo po ba, ang gumagawa sa atin ng kasalanan, ito'y tukso, ginagamit ng diablo yan eh. Para tayo'y dayay, o kita mo, ginawa na naman sa'yo, wala ka bang gagawin dyan? Hindi ba? Parang ganun. Hindi ba? So ano pinapakita rito? Dapat tayo ay nasa liwanag. Gaya ng Panginoon na nasa liwanag. Pag sinusundan natin ng Panginoon, hindi tayo makalalakad sa dilim. Tayo ay magpapatawad. Ano po ang sabi niya sa mga awit? Mga awit, 119 verse 5. Ito po ang sabi niya. Ang salita mo'y ilaw sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Alam niyo po ba, pag ang salita ng Panginoon, yung pangalawang points natin, di ba, posible na magpatawad ng lubos o walang katapusan na pagpapatawad dahil sa dalisay na aral mula sa Panginoong Hesus. Alam niyo po ba ang aral ng Panginoon o dalisay na banal na kasulatan, itong ating pinag-aaralan na ang Biblia, ito ang sinasabi niya sa Psalms 119 verse 105. Ang sabi niya, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa. Ibig sabihin, at liwanag sa aking landas, ito'y magpapatuloy sa pupuntahan mo pag ang salita ng Panginoon ay ina-apply mo. Pag ang salita ng Panginoon ay nilalatag mo doon sa iyong dinaraanan. Ano ang dinaraanan mo ngayon? Marami bang sa iyo ay umuusig? Marami ba ang gumagawa sa iyo na hindi maganda? O marami ba ang sayo ay nagpapasakit ng kalooban? Ilatag mo ang salita ng Panginoon, gaya ng sinabi ni Jesus Christ kay Pedro, makapitumpung-pitong beses ikaw na magpatawad. Hindi lang 7 beses. Kung titingnan mo, yung 7 beses, mahaba na po yun. Pero ang Panginoon, pag nagpatawad kasi ay walang hanggan. Gaya naman niya at gaya rin naman natin, gusto niya mangyari ito sa buhay natin. Espiritual na katotohanan. Ang pagpapatawad ay makapagbubukas ng blessing sa ating mga buhay. Alam niyo po ba, pag nagpatawad ka, mapupuno ka ng blessing. Ikaw, aapaw sa iyo ang blessing. At di lang aapaw sa iyo, dahil umaapaw sa iyo, makinig kayo mabuti, ito'y dadaloy sa iba. Ito'y magbibigay, magre-reflect ang ilaw na sinasabi rito. Si Jesus Christ na tinanggap mo, kung sinusunod mo siya, kung nilalatag mo yung aral niya, gaya ni Pedro, gaya ng Panginoon, nilatag ng Panginoon ang aral niya kay Pedro. Alam mo si Pedro, lalakad ito ng may liwanag ang kanyang mga paa. Sa landas na daraanan natin, hindi tayo matitisod pag magpapatawad tayo. Ito'y napakalaking blessing. Una, ang blessing na ito ay gabay sa mga baguhan o matagal ng Kristiyano. Pwede kayo matagal ng Kristiyano, bago ka palang Kristiyano,
ito'y gabay sa atin pagka unti-unti mong sanayin ang iyong sarili. Una, siguro, hindi ka pa makapagpatawad, pero pag ikay medyo lumalago na sa Panginoon, tumatagal ka na sa pananampalataya, ikay matututunan mo rin magpatawad ng lubos at walang hanggan. Diba? Yun ang ibig sabihin dito. Pangalawa, ito'y blessing dahil gabay ito sa mga nakakaranas nito. Kung ikay nakakaranas ng ganito, ito'y gabay sa iyo para ang salita ng Panginoon ay i-apply mo. Pangatlo, gabay ito sa mga nakakaranas upang maging mabuting halimbawa sa iba. Pwede kang maging mabuting halimbawa sa iba na dumaranas din ng pagtukso, dumaranas ng nakakagawa ng hindi maganda sa kanya. Diba? Ibig sabihin po, pwede mo siyang maturuan. Bakit? Nakita sa iyo. Naging mabuti kang halimbawa sa kapatiran. At mababago yung gumagawa sa iyo ng mga mali. Mababago ang kanilang pananaw sa buhay. Bakit? Makita nila ang liwanag ni Kristo talaga sa iyo. Diba? O sumunod, pang-apat, gabay ito sa mga Kristiyano upang matutong magpasensya at magtiis. Hindi ba napakahabang pagkitiis na yon at pagpapasensya? Diba? Ibig sabihin, nade-develop dito yung karakter ni Jesus Christ na ikay nagtitiis. Diba si Jesus Christ, ang dahil bumabati ko sa Kanya, pero hindi niya ginantay na to, nagtiis siya, nagpasensya siya. Ibig sa krus ng Kalbaryo, nagpasensya ang ating Panginoon. Diba? Kung hindi tayo pinagpasensyahan, tapos na tayong lahat. Wala na tayo dito. Wala tayong kaligtasan. Diba? Kaya nga ang Panginoon, ang gandang gabay ng Panginoon, ang ganda ng mga aral ng Panginoon. Ang ganda ng nilalatag ng Panginoon na aral sa atin. Panlima, gabay ito sa mga Kristiyano upang mamuhay ng may kapayapaan at kagalakan. Kita mo, pag blessing na ito, pag ikaw ay nagpapatawad, hindi ba't ikay may kapayapaan? Hindi ba? Parang hindi ka uusigin ng kalooban, ng iyong budhi. Hindi ba? At meron kang kagalakang makita muli ito. Di ba? Pero yung hindi Kristiyano, yung walang relasyon sa Panginoon, pag nakikita mo nagkasala siya, nakasimangot ka, nagpatawad ka, nakasimangot ka naman. Galit ka naman, kumukulo naman yung dugo mo. Hindi ba? Pero dahil Kristiyano ka na, parang galak na galak ka pa rin sa Kanya. Bakit? Alam mo, darating ang time, mababago siya ng Panginoon. Hindi ba? Yun po yung binibigay na blessing sa atin ng Panginoon. Ito'y kapayapaan at kagalakang abot-abot. Yung hindi malirip na kapayapaan at kagalakan na ibinibigay ng pagpapatawad. At pang-anim, ito'y blessing dahil ito'y gabay sa mga Kristiyano upang matulad sa Panginoon na nagpapatawad at mapagpatawad. Ang Panginoon mapagpatawad, mapagpaumanhin. Hindi siya nagagalit kaagad. Ang Panginoon napakabuti ng kalooban. Ang sagana sa kagandahang loob ang ating Panginoon. So dito natin makikita na ang buhay Kristiyano ay napaka-posible na magpatawad. Bakit? Alam mo yung Panginoon na sinusundan mo ay siya yun. Ganon din siya. Paano kung sinasabi mong ikay disciple pero hindi ka marunong magpatawad? Mananampalatayang hindi marunong magpatawad. Parang ang pangit pakinggan. Diba? Kaya nga tayo, ang pattern natin, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hindi ba? Sa Hebrew, di ba? Kaya nga tayo, ang tinitingnan natin si Jesus Christ. Kasi kung titingnan natin yung gumagawa ng kasalanan sa atin, naku, hindi tayo move on. Hindi tayo makakatingin sa Panginoon. Kaya nga dapat lagi natin titingnan yung Panginoon na siyang ilaw, na siyang liwanag, na siyang nagbibigay ng blessing, na spiritual blessing sa atin. Kaya magtataka ka, kahit yung mga tao, ano ba to, ginagawa ko na to ng mali. Diba? Paulit-ulit ko na nagagawa, pero ang saya pa rin niya, galit pa rin siya, may kapayapaan siya, at lagi niya akong, minsan, binibigyan mo pa ng pagkain yung mga nakagawa sa'yo na hindi maganda, parang gano'n, di ba? Parang napapalitan mo ng mabuting bagay, di ba? Wow! Parang sasabihin natin, amazing. Amazing na Christian ito. Di ba? Bakit? Dahil ang ating Panginoon, He is amazing God. Di ba? Kaya napakabuti na meron kang una, may relasyon sa Panginoon, at may dalisay. Pangalawa, may aral na dalisay na aral mula sa ating Panginoon. Spiritual na katotohanan. Magpapatawad tayo hindi dahil sa karapat-dapat silang pagkalooban nito. Hindi ba't pagka naagwa sa atin ng kasalanan, hindi naman sila karapat-dapat na pagkalooban ng kapatawaran? Di ba? Pero bakit tayo magpapatawad? Di ba? Ano ba ang ibig sabihin nun?
Ngunit dahil karapat dapat tayong mamuhay ng may kapayapaan at kagalakan galing sa Diyos. Dahil karapat dapat tayo mabuhay na may kagalakan, mamuhay tayo na may kagalakan. Kasi pag hindi ka namuhay nang nagpapatawad ka o hindi ka nagpapatawad, mamumuhay ka ng lungkot ang buhay mo. 'Di ba? Parang wala kang kagalakan, nakaano ka, parang parang nasa bondage ka. 'Di ba? Kasi karapat alam mo kung bakit ka magpapatawad, kung bakit tayo kailangan magpatawad. Hindi dahil karapat dapat yung patatawarin, dapat nga sa kanya maparusahan. Dahil biyaya yung ibibigay natin. At una, dahil ikaw ang unang makikinabang. Dahil karapat dapat tayo, makinig kayo mabuti, karapat dapat tayo sa kapayapaan at kagalakan. Dahil ayun ang binigay ng Panginoon sa atin, kagalakan at kapayapaan. At yun ay walang hanggan. Pero pag hindi ka nagpatawad, ano kaya ang mangyayari? Mamaya, malalaman natin. Pangatlo, na pinakamaganda at posible na magpatawad tayo ng lubos o walang hanggan o walang katapusan na pagpapatawad. Pangatlo, posible na magpatawad ng walang hanggan o walang katapusan o lubos dahil ang kalikasan ng Diyos Ama at ang Panginoong Hesus ay nananahan sa atin. Hindi imposible. Bakit? Yung biruin mo, yung nature, makinig kayo katangian. Yung katangian ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesucristo combine, nagsama, very powerful ang nature na nananahan sa atin. Wow! Dito mo ma-experience kung paano magpatawad ng lubos o walang hanggan o walang katapusan. Bakit? Dito'y pinapakilala sa buhay mo na merong nagpatawad sa iyo. Basahin natin sa verse 23, chapter 18 ng Matthew 23 hanggang 27. Ito po ang matutunghayan natin. Kaya't ang kaharian ng langit, aral po ito, parable po ito, kaya't ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nag-ibig na makipag-usap sa kanyang mga alipin. Makinig kayo mabuti, kaya yung kapatiran, mahalaga po ito, kapatid at mga alipin, isa tayo, mga alipin lamang tayo ng ating Panginoon. Mga mananampalataya, alipin po tayo, hindi tayo dapat magmataas sa kapwa-kapatiran. Dapat lagi tayong equal sa kanila. Ibig sa paglilingkod, lahat tayo equal. Walang pastor, walang tagalinis, wala pong ganun. Lahat tayo pare-para sa harapan ng Panginoon kung ginagawa natin ang tungkulin natin sa paglilingkod. Ito ang sabi niya, at nang siya'y magpasimulang makipaghusay, ibig sabihin nakipag-usap ang hari, ay niharap sa kanya ang isa sa kanyang may utang na 10,000 talento. Ang parable na ito ay nagpapakita na ang tao ay may utang na 10,000 talento. Kung compute nito, parang 10 milyon to sa halaga ngayon eh. Parang ang hirap bayaran, 'di ba? Ano sabi niya? Dadapat palibasa ay wala siyang sukat ibayad. Makinig kayo mabuti, ang parable na ito, ang tao ay wala may bayad. Alipin ito. Okay, sabi niya, ipinag-utos ng kanyang Panginoon na siya'y ipagbili. Ipagbili, ibig sabihin, wala na sa ang buhay niyan. Ipagbili. Ano, di ba? Parang tayo ganun. Pagbili tayo. Dalawa tayo may bayad sa Panginoon. Sabi niya, at ang kanyang asawa at mga anak, at ang lahat niyang tinatangkilik. So, yung anak mo, asawa mo, buhay mo, lahat ang yung tinatangkilik, hindi makasasapat sa utang natin sa hari. Ano kaya ibig sabihin nito? Ano kaya yung pinatutungkol dito? Alam niyo po ba tayo ay makasalanan? Wala tayong kayang ibayad sa Panginoon. Ibenta man tayo, patayin man tayo, ang ari-ari natin, o yung mga kayamanan natin, maipon man natin, itumbas natin sa kaligtasan para tayo mahango doon sa walang hanggang kaparusahan. Hindi natin kayang bayaran. Hindi natin kayang ibigay ito para ipalit tayo'y mahango doon sa kaparusahan na walang hanggan. So, napakaganda ng example na ito. At nang makabayad, sa totoo lang, hindi tayo makakabayad eh. Itong taong ito, hindi makakabayad. Anong ginawa ng taong ito? Ito sabi niya, dahil dito ang alipin ay nagpatira pa at sumamba sa kanya. Wow, nagpatira pa, nagmakaawa, lumuhod. Ibig sabihin, wala akong may babayad. Nagpakumbaba. Abang-abay siya sa kanyang sarili na tunay talagang wala siyang kakayahan. Ang ganda, di ba? Sabi niya, na nagsabi,
Panginoon, pagtiisan mo ko. O bakit ginamit dito yung pagtitiis? Hindi ba't pag ikay nagpatawad, ibig sabihin dapat mahaba ang iyong pagtsatsaga, pagtitiis? Hindi ba? At pagbabayaran ko ang sa iyong lahat, ibig sabihin, mababayaran ko rin po ito. Ito ang maganda, sabi niya sa verse 27, huling verse po natin. Sabi niya, at sa habag ng Panginoon, sa alipin yaon ay pinawalan siya at pinatawad sa kanyang mga utang. Ano ang pinapakita dito? Dahil ang Panginoon ay mahabagin. Dahil ang Panginoon ay puspos ng biyaya. Lubos kung umibig. Ang kagandahang loob ay walang hanggan. Anong ginawa niya? Dahil ito'y lumuhod. Dahil ito'y nagmakaawa. Alam niyo po ba, pag ikaw ay lumuhod at nagmakaawa sa Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, mapapatawad ka sa iyong kasalanan. Papatawarin tayo ng ating Panginoon. Ito yung sinasabing hari. Ibig sabihin, nag-combine. Ang Ama at yung Anak, ang katangian niya ay ibinigay niya sa atin. Dapat lang tayo parusahan karapat dapat na parusahan itong tao ito, hindi makabayad Diba? Pero dahil siya'y mahabagin, dapat siya rin ay mahabag. Yun ang ibig sabihin dito. Pero may problema, mamaya, makikita natin yung problema. Tignan po muna natin sa Psalms 103 verse 11 to 12. Nakita po natin ito sa scripture reading kanina, na ito sinasabi niya, sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayong kalaki ang kanyang kagandahang loob sa kanila na nangangatakot sa kanya, kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran. So, dito natin makikita kung gaano kahaba ang pasensya ng Panginoon. Yung kasalanan natin, sa verse 12, kung titingnan natin sa verse 12, ang ibig sabihin ng haba at layo, inilayo niya yung ating transgression. Nailayo yung ganong kalayo mula sa langit. Sabi kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din naman nilayo ng Panginoon yung mga pagsalansang natin sa ating sarili. Yung kasalanan natin, inilayo. Naiintindihan niyo po, ibig sabihin, tayo nagkasala nun, pero dapat malapit sa atin yung ibig sabihin, para makita ng Panginoon sa atin yon, para tayo maparusahan. Ang ginawa ng Panginoon, dahil siya'y puspos ng habag, napakalaki ng kanyang kagandahang loob, ano ginawa niya? Inilayo niya yung kasalanan para wala na siyang makita sa ating kasalanan. Ang Diyos ang gumawa sa atin nun. Puspos siya ng katangian na yon. Hindi ba dapat ganun din tayo sa ating kapwa? Dapat yung kasalanan nila na ilalayo rin na sa kanila. Sa tingin natin, dapat na ilalayo yun. Ang kasalanan niya naroon, ay, yung kasalanan mo, hindi ko na nakita yun. Dapat ganun din pala tayo sa ating kapwa. Diba? Ano sabi niya sa pangalawang Pedro, ito yung sinasabi ko na nature ng Panginoon. Pangalawang Pedro 1, 3 hanggang 4, yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan, ipinagkaloob, ibig sabihin, biyaya ito na ibinigay sa atin. Sabi niya, kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at kabanalan. Alam niyo po ba, ang pagpapatawad ay pagpapabanal. So ito'y kabuhayan. Sabi kanina, ilaw ng kabuhayan kapag meron tayo kay Jesus Christ. Sabi niya, sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan niya ng kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Dahil tayo may relasyon sa Panginoon, tinawag niya tayo, hindi po ba? Pero nagbigay siya, pinagkaloob niya sa atin ng banal na kapangyarihan niya para tayo ay makaharap sa buhay na ito. Hindi ba? Yun ang ibig sabihin. Sa pamamagitan ng kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan, verse 4, ito po yung gustong sabihin din, na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako. Ano yung mga pangako na yung gawing kabanalan, ibinigay niya sa atin yung kabuhayan at kabanalan. Sabi niya po doon sa verse 3, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pita. Ibig sabihin dito, pinapakita yung mahalaga at dakilang pangako upang makabahagi daw tayo
ng katangian ng kabanalan ng Diyos. Ibig sabihin dito, dahil may katangian tayo ng Panginoon, meron tayong kalikasan ng Diyos Ama, at ating Panginoon Jesus ay nanananahan sa atin, ay tayo ay magiging posible na magpatawad na walang katapusan o ng walang hanggan. Ganoon lamang po kasimple ang magpatawad dahil nananahan sa atin. Alam nyo, imposible talaga magpatawad pero dahil may nature tayo ng Diyos Ama at ng ating Panginoon Kristo, lalabas at lalabas ito sa atin. Makakasanayan rin natin ito na magpatawad na walang hanggan. Mahalaga po yun. Ano po sabi niya? Meron pa po sinabi sa Lucas chapter 6, verse 36. Ang sabi niya, magmaawain kayo gaya naman ng inyong ama na maawain. So dapat ang tinuturuan niya rito, yung mga Kristiyano, tinuturuan niya rito yung mga nakagagawa ng kasalanan. Ang context niyan, yung taong kaaway mo, sabi niya, ay patawarin mo. Ang context niya dyan, Luke chapter 6:36, patawarin mo yung nagkasala sa iyo, yung kaaway mo. Pero dito sa context ni Pedro na pinag-aaral natin sa Matthew chapter 18, ito'y sa kapatiran. Kung tayo nga inutusan ng Panginoon magpatawad sa mga kaaway natin, yung pa kayang mga kapatiran natin, yung mga kapatid natin sa pananampalataya, o dili kaya mga kasambahay natin, po pwedeng may nananakit sa ating sambahayan, hindi po ba? May paulit-ulit na ginagawa sa atin hindi maganda o masakit na pananalita o gawa o pagdisiplina, di ba? May mabibigat sa atin, pero alam niyo po ba dapat tayo magpatawad? Di ba? O, di ba sabi niya, magmaawain kayo, ibig sabihin mahabag kayo, gaya naman ng iyong ama na mahabagin. Ibig sabihin, ang tinutularan natin yung ama, kanina, ang Panginoong Jesucristo, di ba, sinusundan natin, ngayon pinapakilala dahil yun ang nature ng ating Ama. So, Matthew chapter 5, verse 48, ito po ang sabi niya, kayo nga'y magpakasakdal na gaya ng iyong Ama sa kalangitan na sakdal. Ano ibig sabihin ng sakdal? Walang sala. Ibig sabihin, siya ay banal. Ibig sabihin, lubos-lubos. Ibig sabihin ng kabanalang, dalisay na dalisay. Ibig sabihin ng pagkakasakdal ay ganap. Ibig sabihin kung ang Diyos Ama ay ganap, maging ganap din naman tayo gaya niya. Ibig sabihin, tularan natin ang Panginoon. Ito'y aral, ito'y sa Kanya galing. At ito ang pattern para tayo ay matutong maging mahabagin, maging maawain, mapagbiyaya sa nakagawa sa atin ng hindi maganda. Espiritual na katotohanan, may sasabihin po ulit ako sa inyo, spiritual na katotohanan. Magpapatawad tayo dahil ito'y nagpapakilalang tayo'y may makadiyos na katangian. Katangian ng habag at biyaya. Alam niyo kung bakit tayo magpapatawad? Dahil tayo daw ay tunay na makadiyos, o tunay na Kristiyano, o tunay na may larawan ng Panginoong Hesus. Dahil tayo ay nilikha na kalarawan ng Panginoon sa Espiritu, ibig sabihin na born again tayo, ay meron tayong katangian ng mahabagin at mapagbiyaya. So iyon po yung katangian dapat na makita sa atin. Bakit? Sasabihin natin, tayo makadiyos, tayo Kristiyano, pero hindi naman tayo marunong magpatawad. Anong pinapakita nandito? Di wala tayong habag. Diba? Kaya nga ang turong ito ay para sa ating lahat. Para mabago ang buhay natin. So ano sabi niya? Na ang biyaya ay pinagkakalob sa hindi karapat-dapat at ang habag at sa mga hindi karapat-dapat. Bakit? Tayo ba'y karapat-dapat na kahabagan ng Diyos? Hindi naman tayo karapat-dapat Kahabagan, di ba? Biyayaan tayo ng kaligtasan, hindi naman tayo karapat-dapat? Pero dahil ibinigay ito sa atin, dapat din naman tayong maging mahabagin at mapagbiyaya sa nagkakasala sa atin. Amen po ba? Dapat yun po yung ating goal. Yun po yung ating pupuntahan. Diba? Kaya nga nasabi ko kanina, dahil ito'y gabay doon sa pagtulad natin sa ating Panginoon sa Kristo, yung kaluwalhatian ng Panginoon patuloy na makita natin pag ito ay sinasabuhay natin. Ang sabi po sa Matthew chapter 12 verse 6 and 7, ito po ang sabi niya, datapwat sinasabi ko sa inyo na dito ay may isang lalong dakila kaysa sa templo. So ito, pag templo ang pinag-uusapan, anong pumapasok sa inyong kaisipan? Ang templo ay bahay dalanginan.
Ang templo ay sa bahay-sambahan. Ang templo ay lugar na dapat na maghandog sa Diyos. Okay, yun po yung ibig sabihin nyo. Pero sa verse 7, sa verse 6, ang sabi niya may mas lalong dakila kaysa sa templo. May mas mahalaga pa o mas may dakila pa sa templo. Tingnan natin sa verse 7, bakit niya sinabi ito. Datapat kung nalalaman nyo kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. At hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang kasalanan. Ibig sabihin dito kasi siya hinahatulan ng mga tao. Dahil ang Panginoong Yesus, pag nangangaral siya, hinahatulan siya sa kanyang mga ginagawa. Siya ay nagpapagaling na may sakit sa araw na Sabat. Diba? Kaya nga sinabi niya rito, habag ang ibig ko. Anong ibig sabihin dito na habag? Mag-alay kayo ng handog na habag. Mahabag kayo. Iyon ang tunay na mahalaga kaysa sa templo. Ibig sabihin, yung mga structure na ito, diyan dinadala yung paghahandog, diyan dinadala yung pananalangin, diyan dinadala yung mga pagsamba, pagpupuri, pag-awit, pagdakila. Paano mo madadakila at sasambahin ng Panginoon? Paano ka makapanalangin sa Panginoon kung hindi ka naman nahabag? Yun ang ibig sabihin dito, sabi ng Panginoon, habag ang ibig ko at hindi hain. Ang ibig niya sabihin dito, mahabag kayo sa iba. Mahabag kayo sa mga kapwa-tao ninyo. Diba? Ibig sabihin, ibigay ninyo, ipagkaloob ninyo. Hindi man sila karapat-dapat sa habag, ipagkaloob nyo ang habag. Gaya ng Ama na mahabagin. Masigit ito sa templo, masigit ito sa structure, masigit ito sa building na ito, masigit ito sa maraming churches. Kaya ang tao pag nabubuhay ng mahabagin sa kapwa, alam niyo po ang meron siya. Wow! Parang siya na ang tunay na templo. Makikita mo ang templo ng Diyos. The temple of the living God ay mismo yung taong pinagtampulan ng habag at awa na dumadaloy ito sa kapwa. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Karapat dapat siyang purihin. Karapat dapat siyang sambahin. Matthew chapter 5. Ano po sabi sa Matthew chapter 5 verse 23 to 26? Ito po sabi niya, kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana, ito'y magandang illustration. Sabi niya, ulitin ko po ulit, kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana, at dooy maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo. Sabihin niyo po, laban sa iyo. Ibig sabihin, tutol, meron sa iyong puna. Meron sa iyong hindi magandang nakita sa iyo. Ito'y tungkol sa paghahandog sa Panginoon. At ang sabi niya, doon ay maalala mo. Alam niyo po ba ang church? Alam niyo po ba ang pagsamba? Yaan ang magpapaalala. Ang salita ng Panginoon, di ba doon pinapangaral ang salita ng Panginoon sa church? Doon mo maaalala na meron palang nagkasala ka pala sa iba. Dahil ito'y tinuturo ko ngayon, maaring maalala mo ito ngayon. Anong sabi niya? Maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo. Wow, hindi tatanggapin ng Panginoon yung mga hain at handog. Ang tatanggapin ng Panginoon, gaya na binasa natin kanina, habag ang ibig ko. Ibig sabihin, ang sabi niya rito, at yumaong ka sa iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. At kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Makipagkasundo ka agad sa iyong kaalit, samantalang ikaw ay kasama niya sa daan. Baka ibigay ka ng kaalit mo sa hukom at ibigay ka ng hukom sa punong kawal at ipasok ka sa bilangguan. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, hindi ka alis doon ng anumang paranhanggat hanggang hindi mo mapagbayaran ang katapus-tapusang beles. Alam mo, ibig sabihin dito, kahit kung maghahandog ka, halimbawa, di ba, every Sunday nagkakaloob tayo sa Panginoon, hindi man sa pagkakaloob ng tithes offering, hindi ba't nananalangin tayo sa Panginoon gabi, umaga, ibig sa pagkain. Ngayon, pag naalala mo, sabi ng Panginoon, kung maalala mo doon sa dambana, alam niyo po ba ang tunay na dambana? Yung puso mo na merong salita ng Panginoon.
pag naalala mo yung pangangaral ng Panginoon ngayon, at naalala mo, tigilan mo munang manalangin. Tigilan mo munang mag-offering. Tigilan mo muna ang paghahandog sa Panginoon. Ang pagpupuri sa Panginoon, tigilan mo muna. Ano ibig sabihin dito? Puntahan mo, makipag-ayos ka. Puntaan mo, bigyan mo ng pagkakataon ng daan ng kapayapaan. Sapagkat kung ikaw, sabi nga doon sa Matthew chapter 6 verse 12, di ba? Patawarin mo kami sa aming kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Meron kang ang kagalit, tapos naghahandog ka, may saysay ba yun? Kalugod-lugod ba yun sa harapan ng Panginoon? Hindi po kalugod-lugod yun, mga kapatid. Mga minamahal kong tagapakinig, hindi po kalugod-lugod yun. Kaya nga, iwan mo ang iyong handog, hindi ko tatanggapin yan. At pag nagkasundo na kayo, magbalik ka na ulit. Bakit? Punong-puno ka ng kagalakan, punong-puno ka ng kapayapaan na maghahandog sa Panginoon. Na malayang-malaya ka makapagpuri ngayon. Malayang-malaya ka makapanalangin ngayon. Malayang-malaya kang sumambat lumuhod sa isang Diyos ng mga pangyarihan at mahabagin. Bakit? Dahil kinahabagan ka, mahabag ka rin sa iba. Amen? Kaya yung mga kagalit natin, patawarin na natin. Yung nakagawa ng hindi maganda sa atin, patawarin na natin. Marami mang beses, marami mang ulit, o nasaktan man ang ating kalooban, patawarin natin. Ito'y walang hanggan, o ito'y walang katapusan pagpapatawad. Hindi na imposible, ito'y posible. Dahil una, tayo ay totoong may relasyon sa Panginoon. Pangalawa, dahil sa salita ng Panginoon na tayo umuukil-kil sa atin na hindi natin kayang pahindian. At pangatlo, dahil ang katangian ng mahabaging Diyos ay nasa sa atin. Kaya ito'y dadaloy ng kusa. Ito'y lalabas ng kusa. Ito'y malayang-malayang may pagkakaloob. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Halimbawa, sa John chapter 8 verse 1 to 11, ito yung magandang halimbawa. Ang magandang halimbawang ito ay yung babae na tagpuan, mga nangangaral ng Panginoon sa templo, mayroong nagdala sa kanya mga Pariseyo, mga magagaling sa mga Pariseyo, magaling sa kautusan. Ang sabi nila, itong babae ito ay nahuli sa pakikiapid. Ang sabi ng mga tao sa Panginoon, Panginoon, anong dapat natin gawin dito? Sabi ni Moises ito Sabi ni Moises ito ay batuhin, patayin, batuhin hanggang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, kailangan natin gawin ito. Bakit? Tayo mga Hudyo, ito'y dapat nating isakatuparan. Ang ginawa ng Panginoon, sumulat doon sa ang kanyang daliri, sumulat sa lupa. At ang sabi niya, kung sino ang walang sala sa inyo, siya ang unang bumato. Anong ibig sabihin dito? Sinulat ng Panginoon yung kautusan. Maraming nakakita, nako, sablay tayo dyan. Sabi ng mga taong umaakusa doon sa babae. Nako, sabi niya, ngayon kinukulit pa rin ng ating Panginoon para sabi, sige na, para ito'y hatulan na natin. Yung mukulit ang ating Panginoon. Nagsulat na naman siya habang sinabi niya yung salita na kung sino ang walang kasalanan ang siyang unang bumato. At sumulat ulit ang Panginoon. Alam niyo po ba kung ano yung sinulat niya pangalawa? Law of love. Dahil sa 10 utos, merong love na nakapaloob doon. Huwag kang papatay. Pero sila gusto lang patayin yon dahil sa kautusan. Dahil ayon sa kautusan, kailangan mong batuhin. Sabi kay Moises, utos ni Moises yon, batuhin hanggang sa mamatay, natagpuan nagtataksil sa kanyang asawa. Di ba? Yun ang kautusan nila. Pero alam niyo po ba, ang nakapaloob sa 10 utos ay napakarami ng pag-ibig. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang makikiapid. Di ba? Kung gagawa ka nun, di ba ayaw mo magbigay ng masamang halimbawa? Dahil iniibig mo siya, hindi ka na mapatay, hindi ka na makalunya, hindi ka na magsisinungaling. Di ba? Mamahalin mo na magulang mo. Hindi ba? Bakit? Law of love yun. Di ba? Na itinaas ng antas ng Panginoon. Kaya yung mga tao, sabi ng mga tao, nung nakita nila, umalis isa-isa. Daiwan na lang ang Panginoon at yung babae. Alam niyo po ba, sa panahon ngayon, puro tayo akusa. Alam niyo po ba, matatapos po ba yon? Kung binato nila yung babae,
hahanap pa rin sila ng paraan para humusga, para pumatay ng tao. Hindi po ba? Nakaugalian nila yung pumatay dahil nagkasala. Pero dahil ang Diyos ay mahabagin, ang Panginoon ay mahabagin, ipinakita niya yung pag-ibig niya sa babae. Ang sabi niya, ako rin man. Meron ba bumato sa'yo? Wala po, ika ng babae. Ako man din ay hindi hahatol sa'yo. Humayo ka, huwag ka nang magkasala. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Dito pinapakita, kung tutuusin, kung i-implement ang batas, kailangan ipatupad, mangyayari. Pero kung ipapairal mo ang batas ng pag-ibig o batas ng biyaya, ay buhay ang ibibigay nito. Kagalakan ang ibibigay nito, kagalakan, kapayapaan, kalayaan ang ibibigay nito sa sinumang nabilonggo sa kasalanan. Amen. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Ang sabi niya sa John chapter 1, verse 17, ito po may kaugnayan sa sinasabi sa John chapter 8, verse 1 to 11. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan. Makinig kayo, ang biyaya at katotohanan. Ibig sabihin ng biyaya, hindi tayo karapat-dapat sa biyaya o yung habag ng Panginoon sa atin. Ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kung tutuusin sa verse 16, sabi niya, biyaya mula sa biyaya ay dumaloy sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ibig sabihin dito? Imbis na tayo parusahan, yung babae, imbis na parusahan ng Panginoong Jesus, hindi pinarusahan, pinatawad ng Panginoon. Bakit? Dahil sa law of love, dahil sa batas ng pag-ibig. Ngayon tayo, mga Kristiyano, sabi natin tayo ay Kristiyano, pero tayo namumuhay sa batas ng mundo. Batas ni Moises, o batas ng ating alituntunin dito. Pag nagkasala sa atin yung ating kapatiran, ihusga natin doon sa hukuman. Hindi ba't ang hirap makita na nag-aaway yung magkakapatid doon sa korte? Di ba ang hirap, ang pangit tignan sa atin yun? Di ba? Bakit? Hindi pinairal ang tunay na pag-ibig. Di ba? Kaya kailangan tumingin tayo sa aral ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan natin ang prodigal son. Ang prodigal son ay napaka-yaman na aral. Ang prodigal son ay siya ay makailang ulit nagkasala, pero dahil siya ay anak, ang Panginoon, ang Ama ay nakatingin pa rin sa malayo, inaabang-abangan siya na magbalik loob. Nilustay niya lahat ng kanyang kayamanan na pinagkatiwala sa kanya. Tayo nang nabuhay dito sa mundo, nilustay natin ang karangyaan ng pagka-Diyos ng Panginoon. Di ba? Pero nilapastangan natin siya, pero inihintay pa rin tayo na magbalik ng Panginoon. Pang-apat, na pinakamahalaga, tatlong bagay yun, pero may mahalaga pa rin na bagay na dapat nating aralin. Ito'y babala, pagtuturo sa pang-apat na points natin, at pagdisiplina sa mga may relasyon sa Panginoong Jesus. Verse 28, pagkatapos na po tayo, verse 28 to 35. Sabi niya, dadapat lumabas ang aliping yaon at nasumpungan ng isa sa mga kapwa niya alipin na nasa kanya may utang na 100 denaryo at kanyang hinawakan siya at sinakal niya at sinabi, bayaran mo ang utang mo. Kaya't nagpatira pa ang kanyang kapwa alipin at namanhik sa kanya na nagsabi, pagtiisan mo at ika'y pagbabayaran ko. At ikaw ay pagbabayaran ko. At siya'y ayaw at yumaon at siya'y ipinabilanggo hanggang sa magbayad siya ng utang. Na makita nga ng kanyang mga kapwa alipin ang nangyari, ay namanglaw silang luba at nagsiparaon at sinaysay sa kanyang Panginoon ang lahat na nangyari. Na magkagayoy pinalapit siya ng kanyang Panginoon at sa kanya'y sinabi, ikaw na aliping masama, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na yaon sapagkat ipinamanhik mo sa akin. Hindi baga dapat ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa alipin? Nagaya ko namang nahabag sa iyo. At nagalit ang kanyang Panginoon at ibinigay siya sa mga tagapagpahirap hanggang sa siya'y makabayad ng lahat ng utang. Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan. Kung hindi nyo patatawarin
sa inyong mga puso ang bawat isa ang kanyang kapatid. Dito pinapakita natin na hindi na maging magandang ehemplo ang taong ito. Huwag nawang mangyari, ito'y babala sa atin. Baka merong isa sa atin o merong kasama natin na hindi nagpapatawad. Yamang pinatawad tayo, papunta tayo sa impyerno, pero pinatawad tayo sa ating kasalanan. Kahit paulit-ulit natin ginawa ito sa Panginoon, ay pinatawad tayo ng Panginoon. Ang sabi niya, ni sinakal pa yung alipin. Di po ba pinagbayad ng utang, samantalang napakaliit lang naman ng utang. Ang utang niya nga lubos-lubos yung bahay niya, buhay niya, kabuhayan niya, asawa niya, mga anak niya, hindi makakabayad. Pero ito, ang utang lang naman sa kanya, 100 denaryo lang naman. 100 denaryo lang naman. Samantalang siya, ang utang niya, 10,000 talento. Di ba? Napakasama. Di ba? Ano ibig sabihin dito? Huwag naman tayong ganon. Huwag naman tayong tumulad dito sa parable na ito. Ito'y babala, disiplina o pagtuturo sa atin para huwag tayong pumunta rito sa ganung bagay. Ano po ang sinasabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8? Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ibig sabihin, mag-aral tayo mabuti. Tingnan natin ang salita ng Panginoon, pagpuyatan natin, ibig sabihin, bulay-bulay natin to. Ang iyong kalaban na dyablo, na gaya ng leyong umuungal, ay gumagala at humahanap ng masisila niya. Alam niyo po ba, pag hindi ka nagpatawad, masisilo ka ng kasalanan. Ibig sabihin ng dyablo, kasalanan. Ibig sabihin, magiging alipin ka nito. May tanikala ka ng dyablo, may tanikala ka ng kasalanan. Bakit? Hindi nagpatawad. Ano po ang sabi niya? Sundan po natin sa Hebrew chapter 12 verse 13 to 15. Ito po ang sabi niya, at magsigawa kayo ng matuwid na landas na inyong mga paa upang wag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Sundin ninyo ang kapayapaan, nakita natin ito. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Ibig sabihin, wala tayo iiwan. Kahit sinong tao, bigyan natin ng kapayapaan. Makipagkasundo tayo, huwag tayo magkaroon ng kagalit. Dahil para maganda tayong example. At ang pagpapabanal na kung wala ito'y sino man ay di nakakita sa Panginoon. Baka kung may kagalit kang tao, parang wala kang Panginoon eh. Kung marami kang kagalit, Kristiyano ka, marami kang kagalit, marami kang kaaway, ang hirap. Diba? Parang hindi mo nasilayan ng Panginoon na ang Diyos ay mapagpatawad, di ba? In verse 15, ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Napakaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos, baka kayo'y bagabagi ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Alam niyo po ba, merong kapaitan na pag ito'y pumasok sa puso mo, hindi ka nagpatawad, ang hindi pagpapatawad, ito'y kapaitan. Ito'y bitterness, galit na galit ka sa taong nagkasala sa iyo. Alam niyo po ba, ito'y sinasabi niyang kapaitan na simbolo na hindi ka makakaabot sa biyaya ng Diyos. Bakit ang Diyos mapagbiyaya, mapagpatawad, samantalang ikaw hindi nagpapatawad? Gaya na sinabi rito, sa hindi magandang alipin. Ano sabi niya ron? Hindi, nagsumbong yung mga kapwa alipin. Alam niyo po ba, pag nakikita ang mga tao, makinig kayo mabuti, isasakdal mo ang mga kapatid mo, ang kapatid mo sa pananampalataya, isasakdal mo. Ano sasabihin ng kapwa mo mananampalataya? Magsusumbong sa Panginoon yan. Hindi ba, Panginoon? Di ba nagsumbong yung mga alipin, kaya Panginoon lumapit sa kanya, hoy. Di ba dapat mahabag ka, yamang ikay kinahabagan ko? Nang makaawa rin naman sa iyo yung tao eh. Di ba? Yun yung binasa natin kanina. So, ano yung mga bunga nito? Ano yung mga bunga nang hindi pagpapatawad? Ang Kristiyano ay magiging bansot. Bansot na Kristiyano. Ang bunga niya ay, una, walang kapayapaan. Pangalawa, walang kagalakan. Pangatlo, puro kapanglawan. Pang-apat, walang impluwensyang espiritual. Even yung salita ng Panginoon, hindi niya na may turo. Even sa pamilya, even sa mga mahal sa buhay, even sa kaibigan, kakilala, hindi mo kayang ipangaral ito. Bakit?
Dahil hindi ka mapagpatawad, walang kapangyarihan sa iyo ang salita ng Panginoon. Pang-5, puro negatibo ang lahat. Lahat ng bagay nila puro negatibo. Pang-6, palahatol sa kapwa. Pag nasimulan mo nang humatol, hahatol ka pa. Aalamin mo lahat ng batas sa mundo. Pero dapat ang inaalam mong batas, batas ng Panginoon, law of love. Because ito po yung righteousness, ito yung katwiran ng Panginoon. Yung umibig ka sa kapwa, sapagkat inibig din tayo ng Panginoon ng lubos. Yung kagandahan loob ng Diyos ay ibinuhos niya sa atin. Yung parang awang-awa ka sa iyong sarili para ipagtanggol mo ang iyong sarili, huwag nawang mangyari. Bakit? Para bang sinasabi mo, hindi na ako karapat dapat dito sa mundo, taga rito ako, dapat ko ipagtanggol ang aking sarili. Ginawa niya ako ng ganito, gagawan ko siya ng mas matindi. Kamatayan ang kanyang haharapin. Diba? Bakit? Lara, gusto mong maranasan ang justice dito sa lupa. Alam niyo po ba ang justice na binibigay ng Panginoon? Siya ang hahatol doon sa mga gumagawa sa atin na hindi maganda. Hindi tayo. Hindi natin ipapairal ang batas. Ay ipapairal natin ang batas ng langit. Batas ng umiibig. Batas ng mahabagin. Batas ng mapagbiyaya. Yun po yung ibig niya sabihin. Pagmamagaling sa lahat. Pang-siyam, hindi na makapagpuri, makasamba, makapanalangin sa Diyos na tunay. Ito yung bunga niyan, yung hindi pagpapatawad. O yung makapaglingkod sa kapwa o sa mga kapatiran na dapat ay nagagamit ng Panginoon mightily. Hindi na magamit ng Panginoon mightily. Tingnan mo yung hindi mapagpatawad. Minsan, kasama mo sa church, hindi na siya ganito gagawin niya, nawawala na yung niya, naglolos na yung niya, yung pagkipag-fellowship niya. Bakit? Hindi mapagpatawad. Amen. Ganun po yun. Kasi ang una nun, yung relationship sa Panginoon, umaandap-andap na. Diba? Bakit? Dahil sa sin ng hindi pagpapatawad. Kaya nga, ang spiritual na katotohanan na iiwan ko dito ay, ang pagpapatawad ay pagpapalaya sa mga nakabilanggo. Alam niyo po ba, pagpapatawad, pinapalaya mo yung nakabilanggo. Na kung iisipin, na ang tunay na bilanggo ay yaong hindi nagpapatawad. Alam niyo po ba, pag hindi ka nagpatawad, ikaw mismo ang nakabilanggo. Ano sabi ng Panginoon doon sa alipin na hindi nagpatawad? Dalhin siya doon sa nagpaparusa hanggang sa pagdusahan niya yun. Ligtas ka na. Kung ikay Christian, ligtas ka na. Pero ano yung wala sa'yo? Kapayapaan, kagalakan, wala ka impluensya. Asin at ilaw, wala na. Wala nang lasa ang buhay mo. Bakit? Yung buhay na salita ng Panginoon, hindi mo in-apply. Yung karakter ng Panginoon nasa iyo, pinatay mo ang ningas. Diba? Kaya ang mangyayari sa buhay mo, puro panghihinayang sa panahon ng buhay mo. Kung ikaw ba nakapagparusa ayon sa batas, pakinig kayo mabuti. Tingin mo ba ikay malaya na? Tingin mo ba ikaw ay hindi nakabilanggo? Tingin mo ba ikaw ay masaya na? Pag ikay nakahatol, yung sa umaakusa sa babae na kiapid, makinig kayo mabuti, tingin mo ba yung mga tao pag nahatulan nila yung masaya na sila? Hindi sila maging masaya. Hahanap pa sila ng mga tao magkakasala para patayin, para batuhin. Di po ba? Ganon din sa buhay natin. Hindi tayo magkakaroon ng kasiyahan. Alam niyo po ba ang tunay na kasiyahan? Yung magkaroon ka yung hindi ka manghinayang sa buhay mo. Magkaroon ka ng maximized joy. Lumalaki, lumalawak, sumasagana ang kagalakan mo at kapayapaan. At yung regrets mo, nawawala. Wala ka ng regrets. Itong nakakulong na ito, nakabilanggo, na sinasabi doon na hanggang pinahirapan, punong-puno ng panghinayang ito, sana nagpatawad ako. Bakit? Sinisingil ngayon siya ng budhi niya, na wala na siya, parang malayo na ang presensya ng Diyos sa kanya. Huwag nawang mangyari ito sa atin. Mga kapatid kong minamahal, tayo magko-communion ngayon. Sana magpatawad na tayo, iwanan natin yung ating ginagawang paglilingkod, yung ating pagsamba at pagpupuri kung meron may kaalitan tayo. Kung merong nakagawa sa atin na hindi maganda, makipagkasundo tayo sa Kanya. Bakit tayo? Baliktad, di ba? Dapat nga nakagawa sa atin ng mali, sila ang lumapit sa atin. Pero baliktad ang Panginoon, Di ba ang Panginoon taliwas sa takbo ng mundong ito? Ang sinasabi niya, nakagawa sa iyo ng mali, nagalit sa iyo, ikaw ang pumunta. Anong pinapakita dito? Binibigyan ka ng Panginoon ng biyaya.
Binibigyan ka ng kalakasan para palakasin ka, para makapagandog ka sa Kanya ng tama. Di ba? Makasamba tayo sa Panginoon ng tama. Alam niyo po ba, magkukommunion tayo ngayon. Tayo magbabanal na hapunan, makita mo ang iyong sarili, makita natin sarili. Tayo ba'y karapat dapat sa harapan ng Panginoon o meron tayong nagkamali sa atin, hindi natin mapatawad, may kapaitan tayo sa buhay. Hindi tayo rin karapat dapat mag-communion. Kaya nga doon dapat siya sa atin natin ng ating sarili. Ang sabi doon sa Korinto 11. Bago tayo kumain ng tinapay at uminom sa sarong ito, tingnan natin, look inward at arapin natin ang ating sarili. Tingnan natin kung tayo karapat dapat tumanggap. Sapagkat ang pagtanggap ng tinapay ng buhay at ang katas ng ubas ay pagbibigay ng habag at biyaya na ginawa ng Panginoon upang tayo'y maligtas, upang tayo ay mapatawad sa ating kasalanan. Pero dahil may nagkagawa sa atin na hindi maganda, nagkasala sa atin, hindi natin mapatawad, hindi tayo karapat-dapat sa banal na hapunan. Kaya nga, kung di natin sisiya sa atin ang ating sarili, ano mangyayari? Ang ilan sa atin, sabi doon, ang ilan ay nangamatay na. At ang iba'y may sakit. Diba? Alam niyo po ba, ang tunay na sakit ay ang kasalanan? Pag hindi ka nagpatawad, ikay may kasalanan. Nagkakasala ka at ito'y nagpapabigat sa iyo hanggang mamanglaw ka na mamanglaw, hanggang hindi ka na mag-attend ng mga gawain, hanggang sa hindi ka na dumadalo sa mga groupings, hanggang sa hindi ka na dumadalo sa mga pakikinig ng salita ng Panginoon, hanggang sa hindi ka nag-share ng salita ng Panginoon, hanggang hindi ka na dati masigasig ka mag-post ng mga salita ng Panginoon. Ngayon nawawala, di po ba? Bakit? Ibalik mo ang relasyon na binigay sa iyo ng Panginoon. Maire-restore yan, ang Diyos ay mahabagin. Ano ang dapat natin gawin? Pagsisihan natin. May pagkakataon pa na makalaya sa tanikalang ito dahil sa kapangyarihan ng ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kung ikay Kristiyano dumaranas ng ganito at nasa ganito kang katayuan, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Humingi tayo pare-pareho. Aminin natin sa Panginoon ang gawang sala at magpatawad tayo ng lubos na walang hanggan sa ating kapwa na nakagawa sa atin ng kasalanan. Tiyak ang kapatawaran natin at naritong muli ang kagalakan ng Espiritu at kapayapaan ay muling babalong aagos sa buhay natin. At ang hindi malirip na kapayapaan ni Kristo na siya mag-iingat sa ating pag-iisip, ito ang magbubukal sa ating mga buhay dahil sinunod natin ang kanyang salita. Kinilala natin, pinahalagahan natin ang communion ng Panginoon. Ito'y sagrado. Ito'y banal. Ito'y dapat igalang, irespeto ang ginawa ng Panginoon. Kung tayo harap sa Panginoon na may batik, huwag natin gagawin. Magpalinis tayo sa kanyang dugo. Ang sabi sa 1 John 1:9, pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Aminin natin ang nagawa natin sapagkat siya ay i-confess natin. Alam na ng Panginoon yun, pero dapat i-confess mo kung anong kasalanan. Tapat ang Panginoon, papatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan. Bilang huling verse ay babasahin ko. Alam mo, ang Panginoon hindi patapos sa atin. Maaring tayo dumanas ng ganito, hindi natin kaya magpatawad. Pero huwag kang mag-alala. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 24, tapat yaong sa inyo'y tumawag na gagawin rin naman dito. Ano po ang ibig sabihin dito? He who calls you is faithful. Gagawin niya po ito. Tapat ang tumawag sa atin. Gagawin niya ito. Ang mga pinasimulan niya sa atin, tatapusin niya ito. Bahat tayo, huwag tayo lumayo sa kanyang aral. Pero pag tayo lumalayo sa kanyang aral, paano tayo mababago ang buhay natin? Paano tayo makalalakad ng kasakdalan? Paano tayo lalakad na mahabagin at maawain sa ating kapwa? Ngayon, kung narinig mo ang pangaral na ito, ikay baguhan na nakapakinig.
Magtiwala ka sa Panginoon, ang ginawa ng Panginoon upang magkaroon ka ng relasyon, tunay na relasyon sa Kanya. At makinig ka ng dalisay na aral ng Panginoon. At upang ang nature ng Panginoon ay manahan sa iyo. Huwag kang tumulad sa pang-apat na points na kinahabagan at hindi rin nahabag sa iba. At kung ikaw naman, matagal ka ng Kristiyano, tayo matagal ng Kristiyano, nagpapatuloy tayo sa katayuan ng hindi pagpapatawad, hingin natin ang kahabagan ng Panginoon. Magpatawad na tayo. I-release na natin, kalimutan na natin ang mga nagawang pagkakamali sa atin ng kapwa. Minsan kasi, pag nakikita natin yung nakagawa ng kasalanan sa atin, naaalala natin. Pero ang Panginoon, kung gaano kalayo ang langit at lupa, ganun niya ibinigay ang kanyang kagandahan loob. At ang kasalanan natin, kung gaano kalayo ang east at ang west, ganun kalayo ang kasalanan, hindi niya nakikita sa atin. Malayo na yung kasalanan natin sa atin. Bakit? Ang Diyos ang gumawa nun, hiniwalay niya sa ating kasalanan natin. Kaya nga magpatawad din tayo sa ating kapwa Kristiyano. At kahit hindi Kristiyano, patawarin natin. Sapagkat ito ang tunay na dalisay na aral ng Panginoon. Aking sinasabi, ito ay pangaral ng golden rule. Love one another. Ang pagpapatawad ay golden rule. Ito'y makalangit na batas. Makalangit na panuntunan na hindi mo itutumbas, hindi maikukumpara, hindi maiyahambing sa batas ng sanlibutan. Nagpapasalamat ako sa inyo mga tagapakinig. Mga kapatiran, maaari nyo po ito i-share sa yung ang Facebook page natin, ang ating YouTube channel, i-share po natin para marami ang nagpapatawad na tao dahil nagtiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin, sambahin natin, dakilain natin ang Panginoon sa aral na ibinigay sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Pagpalain kayo lahat ng Panginoon. Biyaya po, blessing po, i-declare ko po. Sumainyo ang pag-ibig, habag na hindi nauubos. Ito'y dumaloy na masagana sa lahat ng araw na inyong mga buhay. Maging mahabagin kayo gaya ng amang nahabag sa atin. At ang biyaya ng Panginoon, biyaya mula sa biyaya, tamasain natin upang ito'y dumaloy sa iba naman na sila rin ay makaranas ng biyaya galing kay Kristo sa buhay natin. At ang kapayapaang hindi malilip, dulot ng banal na Espiritu, ang siyang sumaganat, yumaman sa ating mga buhay upang tayo ay maging ganap
sa harapan ng iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa Kanya ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Thank you po. God bless you all.